Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Maine Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. Siyempre, nagpa-cute ako. Oh. Paano yung pa-cute? Pa-cute? Patingin ng pa-cute. Ay. Tapos, bigla niya akong ngilitian. Ay, Ginilitian ko din siya. Ay! Ang Tapos, ganda. bigla niya akong kinindatan. Oh. Kinindatan ko din siya. Ay, paano? Wow! Biglang hiningi niya yung pangalan ko. Tapos? Ano sabi? Paano? Tapos? What's your name? What's your name? Maya, hiningi niya yung cellphone ko. Cellphone. Tapos, bigla siyang may binulong sa akin. Ano sabi niya? Ano sabi? Ang sabi niya, hold up to! Ako na yung mga gamit mo! Mga kaaldab, ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny, at syempre good vibes na naman po tayo sa mga taong gigil na gigil po sa channel natin. Hayaan lang natin sila, mga kaaldab, sa mga kumbaga nagre-react at nagko-komento na pumapabor daw po sa Kaden, Armain, okay lang po yan. Hindi na po natin dapat pang pilitin sa mga ayaw pong maniwala. Hindi po ba? Napakaganda naman po ng mga post nila Mengay at ni Alden Richards. Simpleng ganap lang, simpleng update lang. Alam mo yung pinupunto nila. Alam mo yung ibig kong sabihin, alam mo yung ibig kong ipaliwanag. Sa dami kasi ng mga komento po ngayon, hindi mo na nga talaga alam kung sino yung paniniwalaan mo. Yung mga photos, mga video, madali na po kasing i-edit. Hindi po katulad ng 2015, lahat po ng mga photos hanggang 2018 legit siya, paniniwalaan at paniniwalaan mo. Kasi binabaha ako ng komento, totoo ba to Mr. Destiny, itong mga bali-balita? May mga point, mga kaaldab, na malalaman nyo yan mismo sa taong taong ginagawa ng issue, kasi wala naman pong aksyon o reaksyon yung mga taong nababanggit. Gaya na kay unahin ko kay Congressman Arjo, hindi siya nagre-react. Si Catherine Bernardo, Daniel Padilla, di po ba Alden Richards, Maine Polkerson. Unahin ko po, dati ang tapang ni Daniel ng mga panahon na nagsushoot po yung Kaden, di po ba, panay iyak ng iyak niya sa social media na keso ganito, keso ganon. Pero ngayon wala na di po ba? Yung tipong hindi na siya nagre-react, yung tipong hindi na siya nagsasalita. Bakit? Wala na po kasing Kaden. Kumbaga nasa kanya na at bumalik na si Catherine. Ayaw niya nang magkaroon pa ng issue sa kabila. Kaya nga po hindi na nila pinapatulan. At wala naman pong post si Catherine na ikasisiya ng mga Kaden. At ganun din naman po si Alden. Kahit pa ulit-ulit ko itong sabihin, okay lang po. Hindi po tayo magsasawa. Hindi po tayo magkakaroon ng mga bagay-bagay na talagang napakasaya. Di po ba? Para po sa kanila. Kasi una sa lahat, wala naman pong post si Mengay na papabor po sa mga netizen na galit na galit sa atin, lalo na po yung Armain. Wala naman pong post si Alden Richards na magko-connect sa mga taong inililink siya. Kahit na may issue, maraming ganito, gagawa ng mga pelikula, teleserye, wala po. Di po ba? Isa lang po yung sinabi niya na mag-host siya sa bagong palabas ng GMA Network. Doon lang po yun. At yung teleserye, pinag-usapan pa. Diba? Pag-usapan naman po natin itong Eat Bulaga. Ano nga po ba ang naging benepisyo ng habang wala si Mengay? Nga, sa video po na unang pinakita ko po sa inyo, ito yung kulang, ito yung nami-miss po ng mga ilang legit dabber cards. Sabihin na natin legit dabber cards, hindi na nila Mengay at ni Alden. Kaya nga po pinopromote ko na sa YouTube na lang po kayong manood ng live. Doon makikita nyo po yung mga komento,
mga sinasabi, mga suggestion ng mga viewers ng live na ito yung kulang sa Eat Bulaga. Ito yung wala na tinanggal nila sa Eat Bulaga na sobrang nakakamiss, sobrang kumbaga inaabangan yung mga joke at mga punchline na talaga naman pong kumbaga good vibes ka, di po ba? Hindi katulad ng mga pinapakita ngayon, tapos magre-react yung iba pag sinabi kong boring. Ako lang daw po yung nagsabi. Audience na rin po at viewers po ang nagsasabi. Biruin mo, paglabas nga daw po nila ng studio, hindi siya katulad ng dati. Sabi nga po ng mga komento, alam nyo, dati nung pumupunta ako sa Broadway, lalabas kang masayang masaya. Doon parang may kulang, parang may hinahanap ka na hindi mo nakita. Yung ine-expect mo parang kulang, yung dapat may ganito. Kaya nga po pag sinabi kong hindi nila kayang tapatan ang Aldab Nation o ang bagong record pag ganyan lang. Gaya ngayon, kulang-kulang na po ang Eat Bulaga, kulang na po wala na si Tito Sen, di po ba? Tapos ilang araw pa wala si Mengay. Ano na, di po ba? Kasi yung iba gusto nila yung ngiti ni Main, gusto nila yung mga, lalo na po yung mga solid main fanatics, di po ba, nakapag wala si Mengay parang tinatamad silang manood ng Eat Bulaga. Pag wala si Mengay parang kumbaga may kulang, di po ba? Ito yung pinapaliwanag ko. Kaya nga po pinakita ko yung video na saan joke, di po ba, ni Pamilya Nunal. Sino nga po ba nakakaalala niyan? Sino nga po ba ang talagang hindi makakalimot sa mga ganyan? Although sabihin na naman ng iba, nako, matagal na yan Mr. Destiny, kumbaga paulit-ulit ka na lang, tapos na yung palabas na yan, kumita na yan, kaya nga tinanggal nila kaya nga pinalitan nila ng bago kasi hindi na pumapatok sa mga netizen o sa mga viewers. Ito, remind ko lang po sa inyo, ito yung mga joke na talagang nakakatawa. Ito yung joke na masarap panoorin kapag nanananghalian ka. Hindi yung tipong balita o mga fake news yung tinitignan mo. Kaya sabi ko sa inyo, mas marami po nag-e-enjoy ng mga panahon ng Aldab Nation. Maraming natutuwa, maraming gustong mapanood. Kaya sabi ko sa inyo, pag nagsama-sama po kasi, hindi, real talk to pag nagsama-sama po kasi sina Jose, Wally, Paulo, Alden Richards, Main Paul Kerson, riot na po talaga. Kasi may mga punchline po na kumbaga bibitiwan bawat isa po sa kanila. Yung punchline na talagang i-deliver ng mas maganda pa. Kasi sa totoo lang po, sa barangay wala naman pong scripted yan walang script sa Barangay 1 for all for one. Lahat po ng mga sinasabi nila, legit po yun. Yan ang hindi sila naniniwala na ano lang yan, panteleserye lang yan. Hindi po. Although yung title, kalye serye, pero pagdating na po dun sa pinaka kwento, walang papel na hinahawakan, hindi sila nagre-rehearse dahil pag dumating nga po sa barangay, mistulang bahala na kayo sa mga punchline na gagawin ninyo. Di po ba? Halatang hindi siya na-inform tapos biglang may ganito ganyan na lalabas. Di po ba? Sinasabi ko lang po ito para lang klaro. Pinapaliwanag ko lang po ito sa mga dumadaan at bumibisita po sa channel natin. Na totoo naman po, di po ba? May kulang sa Eat Bulaga. Kung ano yung kulang na kailangan gawin ng Eat Bulaga para makagawa sila ng bagong record, siyempre makinig sa mga nanonood, makinig sa mga viewers na nagre-react at nagko-komento. Di po ba? Well, hanggang dito na lang po ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo
dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.